Hello guys, mga kapatid, mga kalangga, nandito na naman po si Malo de los Santos at para po magbigay po ng reaction dito po sa live ni Daddy Donut Mga kapatid, at panoorin natin na lang sa live ni Daddy Donut and about po doon sa babaeng nagpabida-bida. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga dito sa aking thumbnail, Daddy D, sino ba yan na naggagaling-galingan? Ano? Kilala ko ba yan? Kasi ako mayroon din kilala. Ayan po mga kapatid ang aking thumbnail. Ako po ay natatawa dito kay Daddy D, Dahil si Daddy D talaga, yan kapag may talaga yan, ay talagang sadyang magaling po yan. Pero real talk lang naman si Daddy D, mga kapatid. Dahil sabi ko nga, hindi lahat ng tao mapapaniwala mo na ikaw ay magaling. Kasi kilala na po kayo mga kapatid, Kapag tayo po may ginawa dito sa social media na hindi po talaga maganda, yan tatatak na po yan talaga ng, sa mga viewers na ikaw po talaga yung nagagaling-galingan, nagpabida-bida, laging ikaw ang akala mo, ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na yung talagang super na magaling. Alam niyo po si Daddy D po, real talk lang po mga kapatid. Si Daddy D po talaga, hindi mo yan basta-basta pong mapapaikot. Ako paulit-ulit ko pong pinanonood dahil nung nanood ako sa live ni Daddy D, ay may tumawag sa akin kaya hindi ko na po natapos. Pero inulit ko po kagabi dahil sabi ko, sino kaya itong babaeng pabida-bida na mahilig mag-English na yung English Carabao naman. Alam niyo ako mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na ako ay magaling mag-English. No? Depende po. Kung tayo po ay may kinakausap na talagang hindi siya marunong mag-English, kahit papaano po, nakakasagot tayo ng English Carabao. Pero po talaga sa totoo lang po mga kapatid, magla-live sana ako. Kaya lang po ay nakita ko po ay naka-live din si Daddy Donut. Dahil ngayon nga po yung ihahatid na si Nanay Maring sa huling hantungan. At nakita ko rin po si Marilyn Chang na naka-live kaya naka-tune in lang ako sa kanila doon. Tahimik lang ang aking isang cellphone. Yung tablet ko po. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang natatawa talaga ako dito kay Daddy D, Na hindi niya po pinapangalanan. Kaya ang tanong ko nga yan, Daddy D, sino ba yan na nagagaling-galingan? Kilala ko ba yan? Kasi ako mayroong kilala. At yun nga po mga kapatid, para sa akin po talaga ito talaga ay real talk lang talaga po, Hindi naman masama talagang i-vlog si Richelle, pero si Langga po talaga naman, usapan pagbablog kay Langga at ni Vincent Galyada, Gaya din po doon sa una kong reaction about po dito kay Vincent Galyada dahil po siya nga talaga, hindi ko po yan kinakalimutan na siya po ay naging scouter ni Langga, pero palagay ko po naman ilang taon na nakalipas, iyan pa rin pa ang pinag-uusapan. Yes, hindi natin po yan maialis mga kapatid, hindi po natin maialis talaga. Pero po naman siguro po ay mayroon tayong tinatawag na pass is pass na nakatulong din po talaga din si Langga nung time na yun na ibinablog. At mayroon din po talaga dyan na mga tumulong din. Mga sponsor, like dito po sa na babaeng nagagaling-galingan, ay talaga pong alam ko rin po na nakatulong. At wag niyang sasabihin na origin.
origin. Kami po ay origin. Pero po, wag mong kakalimutan din, kami rin po ay original na tumulong. Pero tahimik lang po kami. Ano po? Kung alam natin po na tayo po ay nakakatulong, na origin nga kayo, kami naman po ay original na talaga nandyan, sumuporta, na walang ingay, tahimik. Ano po? Ay talaga pong yun ang solid na nagsuporta po. Yung original na tahimik. Di ba po? Dahil ang pinagmamalaki niya, kagaya nga po, minsan, di ba, di natin maaalis po talaga. Kaya lang, alam niyo po mga kapatid, naaalala ko talaga, ito, Daddy Donut, talagang nakakatuwa talaga yung live mo, no? Kaya sabi ko, re-reactionan ko nga itong live ni Daddy D. Kasi alam niyo po talaga, naaalala ko that time na itong babaeng sinasabi, kilala ko po yan, inaaraw-araw nga po ako niyan, pero hindi ko na pinapansin dahil walang sense po na iriribatal natin at papansinin natin dahil ano. Pero sa tingin ko po, bumabalik na naman po na paulit-ulit na ibinabalik yung alaala ng nakaraan. Ilang taon na. Oh my God! Na si Langga ay may sarili ng community at may sariling channel yan. Kaya kailangan po tayo ay matahimik na lang kung ano ang naitulong natin. Sarilinin na lang natin at bahala na si God po ang bumalik ng siksik-liglig na biyaya sa atin. Ano? Wag natin na yun lang na daig mo pang ipagmuka sa tao yung naitulong mo. Yes, na-appreciate po yun. Lahat na tulong na mga naibigay, na-appreciate po yan ni Langga. Hindi po yan kinakalimutan. Pero sa tuwing na ikaw ay magsasalita, paulit-ulit mong isusumbat. Ano? Dahil hindi ka lang naman ang nakatulong. Sasabihin mo kami ang mga origin. Ay kami rin po ay original na nakasuporta po diyang kilangga na tahimik. Diba? Original naman po kami. Kaya tumahimik lang dahil hindi lang po ikaw ang nakatulong. No? Nandiyan kami hanggang ngayon, nakasuporta kami kilangga na rinirespeto namin kung anong pinagdadaanan ni Langga. Hindi kagaya mo na nandiyan na nga yung problema pa, nandiyan pa yung bigat na nangyayari, ay talaga pong wala kang pakundangan. Talagang nagpabida-bida, nagpagaling-galingan daw, sabi ni Daddy Donut, di ba? Yun ang tamang word. Hindi po yung alam niyo talaga yung nasasabi ko talaga mga kapatid, ano? Sabi nga, may alimango queen. Alam niyo po, pasaway talaga kaming dalawang ninang, ano? Dalawang ninang na pasaway. Pero, ako naman po, may kahihiyan. May kahihiyan po ako na kung ano man po yung naibigay natin, na itulong natin sa mga kababayan natin, never ko po yan na sa ano. Ito lang yung tungkol lang dito kay Duklat. Dahil minsan ay ilalagay din natin naman po sa lugar na tayo po ay, ako po sa totoo lang, pag ako'y natulungan ng isang tao, never ko po yan na babalahurain. Totoo yun. Dahil, alam niyo po, pag isang tao, gaya ng amo ko, employer ko po, mandami na itulong niya sa akin, pero ang kulit. Pero dahil nga, sa may naitulong siya sa akin, ay hindi po ako basta-bastang sumasagot. Totoo po yan. Dahil alam naman natin na ang employer ay employer. Amo nga eh. Ang amo ay amo. Kaya minsan po talaga dito ay, ito kinikwento ko lang. Pero ang main topic pa natin dito, yung reaction ni Daddy D dito sa live stream niya. Dahil po, may babae daw po na nagagaling-galingan. Kaya tinanong ko si Daddy D, kilala ko po ba yan? Kasi ako may kilala. Ngayon,
Speaking po sa kilalang babae na nagagaling-galingan at mahilig mag-English nga na ewan ko po, ako po ay hindi naman ako magaling mag-English, English Carabao nga ako, pero never ko po yan na gagamitin. Kung tayo po ay mag-Tagalog o mag-Ilocano, mag-Bisaya na lang tayo. Kagaya nga sabi natin, wag masyadong maambog. Diba? Sabi nga sa Tagalog, sa Bicol, huwag kang maambog. Kasi pag maambog ka, kilala ka naman ng tao. Diba? Hindi lahat ng tao, paniniwalaan ka. Dahil po, kilalang kilala ka na kung sino ka. No? At ngayon, magbabalik ka na naman dito sa social media, ay mag-aambog-ambugan ka na naman, ay magagaling-galing, ay Diyos ko po, maawa ka na, matatanda na po tayo, ay magbago na, alam na natin po ang mali at tama, at abot naman sa pagbablog ni Vincent Gallada at may pinagtatanggol mo, yes, hindi po yan nakakalimutan, na utang na loob, naku po, na utang na loob na yan, iyan ay kung tutuusin, lahat tayo may mga utang na loob, dahil nagamit po natin po, na si Richelle, na ibablog natin, nare-reaction na natin, iyan po ay utang na loob din natin po sa kanya. Dahil tayo po ay pinapayagan na i-content po ang ating langga. Ano po? At ito nga si Vincent, ayun lang ang po dito ang hindi ko talaga lang nagastuhan dito kay Vincent, nagpa-interview po siya sa Caraba na sinabi niya po, nagpaalam sila dito sa mag-ama, na pinayagan siya na matagal na ibablog po si Rina at si Richelle. Ano po? Pero iyon po ay wala ako dyan na kontra. Kung ibablog ni Vincent Gallada si Richelle as beneficiary, no need na po. Hindi na kailangan na i-vlog pa as beneficiary. Pero po, may rules po dyan sa Kalingap. 'Di ba? Kaya po, hindi pwede. Dahil po, si Richelle may sarili na rin pong community. Rochelle community. Respeto po ba? Diba? Para hindi magkagulo. Ngayon, pumasok ka na naman, na naggagaling-galingan, sabi nga ni Daddy Donut, na ang layo mo po sa topic. Hindi ka po updated sa mga nangyayari. Kaya kailangan po, bago ka, dahil binabasa mo nga, sabi nga din ng mga na nagre-research ka lang dyan sa YouTube. At yun nga po, ang nasabi mo pa, kayo ang origin. Kami naman po ang original na tumutulong, nagsusuporta na tahimik. Narinig nyo ba kaming nagkagulo? Ako po, kahit ako nandyan noon sa Kalingap, nagre-reaction ako, di ba? Minsan nga, ang akala ko, strike everywhere. Kaya ako po nakapag-reaction dito sa Rochelle noon. Di ba? Kaya para sa akin po, mga kapatid, ang Rochelle forever. Di ko po yan makakalimutan. At dyan po ako, nasanay na mag-react na walang kaguluhan. Masaya lang. Kasi ang saya po talaga pong mag-reaction na walang stress, na walang pangbabalahura o na walang panglalait sa kapwa. Ang pinaano lang natin yung paano sila tumulong. Di ba? Kaya nakakalungkot po na naman na pagbalik mo na naman dito sa social media, ibinalik mo na naman yung paulit-ulit mong panunumbat doon sa naitulong mong trapal. Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, nabansagan ako ni Kuya Bal ng Alimango Queen. Never ko po yan isinumbat. At never ko po yan na pinamumuka na ako po ay nakakatulong, nagpapadala ng alimango. Pero ako po ay nabansagan ni Kuya Bal na Alimango Queen. Ano po? Kaya ako, pero hindi ko po yan dinamdam. May kirot, pero never ko po yan. Pero sa ngayon nga, parehas tayong ninang na mayroon tayong title na dyan sa Kalingap, no? Nung ikaw, bago ka umalis, ano ba ang title mo dyan sa Kalingap?
ako ay alimango queen, ikaw naman ay trapal queen. Kaya, ay wag na po tayong masyadong maging aggressive. No? Kahit ikaw pa yung origin, ako naman yung original na tahimik lang, na tumutulong. Bakit? Ako ba yung pinangungulandakan ko ba kung sino yung mga natulungan ko? Marami na po. Hindi yung ibabaybay natin ito, si ganito, si ganito, si ganyan. Pero naman, anong sabi mo noon? 'Di ba? Nung bago ka umalis diyan sa Kalingap, 'di ba inaraw-araw mo yung mag-ama? Reminder. Pinaalala ko lang. Oh, 'di ba? Kaya wag tayo po yung masyadong magaling-galingan. Sabi nga ni Daddy Donut, magaling-galingan. Wag po. Dahil kilala ka na po ng tao. Kaya para sa akin, advice ko lang sa'yo na babaeng nagagaling-galingan, sabi nga ni Daddy Donut, ay kung ikaw ay muling babalik ng social media, ay maging pino naman na maging maayos lang na good vibes na nawala ng panunumbat kung sino man ang natutulungan mo. Dahil lahat tayo po dito sa social media, kung sa pagtulong din lang naman, ay mas maraming tumutulong na tahimik lang, hindi kagaya mo babaeng nagagaling-galingan, sabi nga ni Daddy Donut. Dahil lahat tayo, kung ipinaglalaman mo si Vincent, ay pwede naman siyang mag-vlog, i-vlog niya pero parang sa akin pangit ng pakinggan na ibablog mo pa si Richelle na pa-interview, na gaya nga sa nasabi mo doon sa interview mo sa Karaba, na pwede mo nang ibalag uli si Rina at si Richelle. Palagay ko, papaano mo ibablog si Richelle? Na si Richelle po ay nagbablog na. Mas malaki pa ang views sa'yo. No? At mas nakakilala. Kung alam nyo po, kung baka ikaw po ang maitulungan ng community ng Rochelle, na dahil nga alam namin na mababa na at talagang gusto mong buhayin ang channel mo, I think magpaalam ka sa Kalingap na pwede makipag-collabs ka muna, dahil pag anggat nandiyan ka sa Kalingap, bawal makipag-collabs sa community ng Rochelle. Dahil iyan po ay nasa rules na sa loob ng Kalingap. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba? Kung natatandaan mo, marami pong issue. Gaya ko, 'di ba? Napunta lang ako, nanonood, nagko-comment lang ako, 'di ba? Nasusundan. Kaya, wag na sana pong maulit para hindi na po talaga lumawak pa yung kaguluhan. 'Di ba? Magpaalam ka, ako ilalabas na muna, dahil sinabi naman noon ni Kuya Bal, kung gusto nyong lumabas, magpaalam kayo maglalabas muna ako at para makabilo ka sa yung channel. Dahil kung nandiyan ka, di ka talaga makakabilo at marami talagang sisilip sa'yo. Dahil iyan po yung roles ng Kalingap, community ng Kalingap. Ako, para sa akin dito sa babaeng nagagaling-galingan, kung ikaw ay babalik sa social media, ay mag-inay-hinay. Hindi yung akala mo kung sino ka nang magaling. At maraming mas magaling sa atin. Tandaan natin, tayo po ay may mga edad na at alam natin po kung ano po ang kalalagyan natin. Dahan-dahan, dahil mahirap po talaga ang ma-stress. Mamaya dyan, magtago ka na naman, di ba? Itatago mo na naman ang channel mo. Ako, alam niyo, sa totoo lang, proud ako. Nakakatingin ako sa ibang tao. Kahit ako'y sirain o yurakan ng iba dyan, ay hindi po ako matitinag dahil po ako walang ginawa. Totoo lang. Ginagawaan tayo ng mga sari-saring kwento, pero hindi po ang mga viewers ko po na maniniwala na ako po ay isang pabida-bida. Biktima rin ako. Sa totoo lang po, mga kapatid, isang biktima po ako. Na nandyan lang tayo tumutulong, pero anong ginawa? 'Di ba? Napagmura at nagmura sa atin yung natulungan pa natin. Yun po ang hindi maganda po. Dahil lang dito sa views na wala na tayong respeto sa bawat isa. Magkaroon lang tayong content
nawawala na po yung respeto. Like you, babaeng pabida-bida. Huwag tayong magpagaling-galingan dahil sa totoo lang, markado ka na. Kahit anong pagbalik mo, magpagaano ka na. At anumang paulit-ulit, baliktarin mo man ang mundo, hindi na po mawawala sa'yo yung pagkakakilala kung sino ka. Kaya kung ikaw ay babalik sa social media, ay sana magdahan-dahan ka. Na huwag ka masyadong magpabida-bida dahil kung ako araw-arawin mo, I don't care dahil hindi na ako maniniwala pa at hindi kita talaga papatulan dahil alam ko na wala ka sa level ko. Iba ka rin, di ba? Ako ay alimango queen. Sabi nyo nga, utak talang ka ako, but ako ay mas may utak kisa sa iyo. Kung ikaw ay trapal queen, alam niyo po mga katutin, dito talaga sa social media, grabe talaga ay grabe. Aywan ko nga ngayon na noon ako, magiging ako ay alimango queen. About dito sa Rochelle community, dahil ako po ay nandiyan na, regular na akong tutulong sa Rochelle community. Wala na po yan kawalan. Ngayon nga po ay tayo po ay talagang tutulong talaga sa mga proyekto ni Dodong na kahit sa abot natin makakaya po tayo mga kapatid na magtulong-tulong tayo ay kahit malait yan ay mabigay natin o panuurin lang ninyo yung mga upload ni Dodong at ni Langga ay iyan malaking bagay po yan na tulong po dito sa community ng Rochelle, 'di ba? Na sana naman po tayo po ay naririto ay maging positive lagi tayo, wag po tayo puro negative at puro issue po dahil iyan talaga po yung hindi maganda yung pagsisimulaan po ng hindi po magkaintindihan at kagaya nga po dito para mga kapatid ay respetuhin na lang natin po yung sinabi ni Dodong sa kanyang live na wag na natin intindihin kanyo dahil nga sa totoo lang nga, may pinagdadaanan silang ga. Wag na natin pong pabigatin lalo. Pero ang masasabi ko na lang po dito sa babaeng pabida-bida na kung ikaw man, inuulit ko uli, kung ikaw man ay muli na wag mo nang paulit-ulit na kayo ang origin at kami naman po ang original. Di ba? Dahil kasi, kinasabi mo, ay kami dyan ang origin. Sa pagkakaakala mo na ikaw ay original na tumulong. Tahimik lang kami noon na nakasuporta. Kaya masasabi ko sa iyo, wag mong ipagmamalaki kung ano man ang naitulong mo dahil iyan naaalala, wag mong isumbat. Bawat buka ng bibig mo, isusumbat mo yung naitulong mo. Ay paano naman kaming mga original din na nakasuporta? Na tahimik. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Kaya tayo mga kalangga, mga Rochelle community, wag na lang natin papansinin at wag natin panunuurin pag mga ganito pong may mga kasamang panunumbat. At ito masasabi ko lang sa iyo, babaeng pabida-bida, kung si Vincent man, sinasabi mo may karapatan i-vlog si Rochelle, palagay ko, noon, oo. Pero sa ngayon, no need na pong ibablog uli kahit po siya ang scouter ni Langga. At siya po ang nakapagpakilala. Pari-parihas na yun. Kung to sabihin yung may utang na loob, palagay ko yung utang na loob yan, bayad na bayad yan ni Langga. Di ba? Pari-parihas po tayong, para kung tutuusin, baka tayo pang mo ang may utang na loob dahil kinukuntin natin si Langga. Diba po? Ang masasabi ko lang po ay kailangan po natin maging mapagpasensya. Unawain na lang natin yung mga taong gumagawa ng hindi maganda, mga kung ano-ano mga sinasabi po dito sa Maglangga.
ay kailangan na po natin pasensya na lang. Dahil kung tayo po ang makakaunawa, unawain na lang natin. At hindi po talaga maganda na kung ibablog na as charity. Hindi, no need na po yung kilangga. Dahil kung ito man po si Vincent na gusto niya pong mabuhay uli at suportahan ng mga kalangga po, kailangan po wag gagawa ng issue. Magpaalam ng maayos, lumabas ng maayos. Dahil yun naman po ang sabi, kung kayo po ay gusto nyong makabuelo, kailangan din po na tayo po ay magpaalam para sa channel natin. Yun lang po. Ako hindi naman po siguro po talaga ay tama din po na tayo po ay suportahan natin kung talaga pong muling babalik sa kay Richelle po si Vincent na ibablog niya. Hindi na po as charity. Makipag-collab na lang siya. Pero po, alalahanin po natin, mayroong kayong sinusunod dyan na rules, di ba? Talaga po magugulo ang community ng Maglangga. Kaya para sa akin po ay pasensya na po kayo mga kapatid, lalong-lalo na dito po sa babaeng nagpapabida-bida, sabi nga ni Daddy Donut na nagagaling-galingan. Sana bago ka magsalita, isipin mong mabuti at magtagalog ka na lang para mas mauunawaan po ng karamihan. Lalo na po yung kagaya ko. Hindi masyadong nakakapag-English. English karaba. Kasi alam nyo po mga kapatid, may isang bagay po akong sasabihin. Dito po sa Italia, nakakapagsalita po tayo ng Italiano, pero hindi ganun ka-fluent na talagang gaya po ng mga nakatira dito sa Italia, na talaga iyan po ang original nilang word na salita, no? At lalong-lalo na po dito sa Italia ay sila po ay talagang pinahalagaan nila po ang sarili nilang bayan. Talagang hindi sila yung kagaya ba natin na mahilig tayo sa mga original. Ano? Hindi origin. Ay, naku po, inday ginugi atay, sabi nga ni Kapiso. Anak sa iring, ayun po. Pero po ang masasabi ko lang po talaga serious ito. Wag po ang akala natin po, tayo po ang pinakamagaling. Wag po, dahil tayo po dyan mapupulaan talaga tayo. Na bumalik ka na naman sa social media, bumalik ka, kung ikaw man ay bumalik uli, inay-inay, dahil kilala ka na talaga. Kilala ka ng mga tao at mga viewers na nagmamahal po. Kahit nandiyan ka sa Kalingap, kilala ka po kung sino ka. Huwag masyadong pabida-bida. No? Huwag masyadong manlait sa beneficiary, di ba? Dahil I remember na linait-lait mo noon si Langga at si Carla. Diyan ka nabutasan. Ano po? Dahil ang mahalaga po sa iyo, yung akala mo kung sino ka na lawyer. Ayan, dito na lang mo mga kapatid, na sana po ay itong mga issue na to ay lagi thinking o positive na lang tayo, wag na puro negative, dahil talaga sa totoo lang respetuhin muna natin si Langga, dahil talaga hindi biro po ang pinagdadaanan ni Langga. Tama po si Roel, dahil ang stress talaga at depression po, pag umatake po yan, hindi po yan ni sino man nakakapigil, dahil iyan po nadating basta-basta po yung depression na yan. Kaya sana lagi tayong nakaalalay na lang muna kay Langga, lalo na ngayon na huling araw na nga, naihahatid na nga si Nanay Maring. Pagbalik po niyan sa bahay na wala na po mga tao, na sila na lang po, ay napakalungkot po, na talagang mararamdaman nyo po yung kakulangan ng bahay. Dahil hindi basta Nanay Maring ang mawawala. Diba? Dahil nandyan, simula nung bata,
hanggang ngayon nung pumanaw nga si Nanay Maring, nandyan siya, nakasuporta talaga kay Langga. Kaya malaking bagay po yan ang kawalaan ni Nanay Maring. Kaya alalay lang po tayo mga kapatid kay Langga. Huwag tayo masyadong kung may mga basher man po, ignore na muna natin. Dahil talaga, palipasin muna natin na makarecover si Langga. Yun lang po. Respeto sa pamilya Morales. Yun lang po ang aking masasabi, mga kapatid. Thank you so much po sa mga viewers na nagmamahal kay Langga, mga Rochelle community po. Thank you so much po. Napatuloy natin po naririyan, nakasuporta po sa Maglangga. Lalong-lalo na po sa ngayon na pinagdadaanan nila. Tayo po ay kailangan magrespeto, inay-inay, di ba? Kaya wag na lang muna natin pansinin itong babaeng pabida-bida. Kaya pakiusap ko naman sa iyo, Trapal Queen, nakikiusap sa iyo si Alimango Queen na sana naman po ay bigyan natin ng kaunting respeto. Dahil alam kong may respeto ka pa rin sa sarili mo, kaya kailangan natin po respetuhin ang pamilya Morales. Yan lang po, marami pong salamat sa iyo. Bye-bye. Alam mo, gusto kong tumawa ng tumawa. Gusto kong, kaya lang po talaga sa totoo lang, ang daming naka-live, kaya ako hindi ko po talagang, dapat nga po magla-live ako ay baka bukas. Ayan, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan at suportahan natin Ruel of Malalag at Rochelle Morales at siyempre po ay kikiusap ako kay Daddy Donut, yes, at kay Daddy Frankie. Nalilito pa ako kasi dalawang Daddy Frankie at Daddy Donut po. Yan. At suportahan po natin at panoorin po natin yung live ni Daddy Donut na doon nga ko kinuha yung babaeng pabida-bida. Kasi sabi ko nga kay Daddy Donut na kilala ko ba yan? Ay di, sana all. ayan muna natin po mga kapatid dahil alam nyo po ay minsan ang tumatanda na talaga po ay minsan yung emotion hindi na niya makontrol at yung isip niya lang po yan nagre-remind kung ano po yung nagawa niya dito sa mga taong binabanggit niya. At ako para sa akin uli mga kapatid, thinking positive na lang tayo. Bye-bye. We love you so much po mga kapatid, mga Rochelle community. Thank you so much mga kalangga. Ayan. Suportahan po natin po talaga sila na tuloy-tuloy lang na sana wala pong talagang gulo, puro tahimik. Pero alam nyo po, masaya rin po yung may kaunting publicita. Commercial, no? Original basta sa akin po mga kapatid, suportahan nyo na lang po Malo de los Santos. Yung hindi pa po nakapag-subscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po. Ayun lang naman po na suportahan nyo po akong isubscribe para pangarap din ni Tita nyo Malo at ni Ate nyo Malo ang magkaroon din po ng 100 subscriber. At itong pong kinikita ko dito, ipagtutulong po natin yan. Idadagdag po natin yan sa tinutulong. Hindi po yan ipinagdadamot ni Ate nyo Malo. Yan lang po. Marami pong salamat. We love you so much. Bye-bye!